Ayan, explorers, kasama natin si Nanay Mariette and Ate Maria. Yan, kaway naman po kayo. Yan, sila ang mother and daughter tandem sa paggawa ng bangkat. Ito yung ginagawa nila. Isa siyang basket parang ganito na ginagamit nila sa kanilang pamumuhay. Saan po gawa itong bangkat? Ano po yung mga materials na ginamit ninyo? Ang tawag namin dito sa Mag-Indi, bayto. Bayto? Bayto. Sa Kapampangan Sa po. Kapampangan, beto. Beto. Ah, okay. Eto na, ano po itong kulay green? Ano po yan? Yung balat niya, Ah, hindi po siya kawayan. hindi. So lahat po yan gawa po sa beto. May kawayan naman po. Ito po siya. Ah, ito yung kawayan. Opo. Yung nilalagay nila sa pinakataas para masuportado yung bangkat. Ah, ito pala yun. Ang beto po ay mas maiksi o mas mahaba sa Oo, kawayan? mas maiksi Mas yung maiksi. kawayan. Ito, mahaba yung ano niya. Tsaka mas malambot po, no? Mas kaya nyong Oo. i-twist-twist para gawing Bangkat. bangkat. Etong maliit, mga gaano po kaya katagal to? Mga 2 oras siguro. 2 oras lang po pala to. So, ito yung ginagawa ni nanay. Kaya medyo mahirap kasi yung kanto yung ginagawa niya. And ito, importante to sa paggawa ng bangkat kasi ito yung support para tumayo yung basket nila, yung bangkat nila. Eh ako kaya, kakayanin ko kayang gumawa ng bangkat? Nako, dapat kasi kung hindi ko to magagawa, lagot ako sa mission to ko. Ito na, ituloy natin to. So talaga matuto eh. Challenging to kasi unang beses kong gumawa ng basket eh. Pero buti na lang, binigyan nila ako ng tips kung paano gawin to. Ang green, kailangan... Hindi, ito yung kunin mo. Yung hindi. Green yung kukunin ko, hindi yung ito ipapasok. Tapos ito, Tapos, lubog. Ilan pong lubog? 2. 2. Tapos, 2 ulit. Kailangan pala pag gumagawa ka ng bangkat, pay attention ka talaga kasi kailangan malinaw din yung mata mo dito. Ito, Nay, isa-isa. Isa na naman dyan. Isa-isa lang. Pag green, isa-isa. Oo. Okay. Madaling matuto si Sarah. Narinig niyo yan? Madali daw ako matuto. Yo, nakagawa na tayo ng bangkat. Pero teka, paano naman kaya to sinusuot? Ilalagay mo sa Ulo? Hindi ho ba dito yan? Hindi. Sa ulo pala to? Pwedeng sample po muna, Nay. Saan? Yan. Hindi naman ho mabigat sa leeg. Hindi naman. Kahit na puno pa yan. Talaga ho? Mas madali ho yung bitbitin kaysa sa parang mga nakasukbit sa balikat. Kasi pag nakasakbit dyan sa balikat, nangangawit yung balikat mo. Pero sige nga, Nay. Gusto kong masubukan yung paano bitbitin yung bangkat. Ilagay mo sa ulo mo. Lalagay ko ho sa ulo ko, no? Ganyan. Yan. Hindi, yan. Galing ni Yan. Sir Miguel Ito daw, naglalagay din daw sila ng bata dito sa bangkat. Oo. Ibig sabihin, ganun katibay yung mga bangkat na ginagawa nyo, Nay. So kayo, Nay, batak na batak talaga siguro yung leeg nyo, no? Batak na, Sir. GG's Explorers! Meron na tayong bangkat na gagamitin natin para sa ating next mission. Kaya, Nanay Mariette, maraming salamat po sa pagturo. Saludo. Saludo ko sa inyo. Saludo din ako sa iyo. Thank you po. Okay. Salamat din sa iyo. Sige po. Mauna na po ako sa next mission, ha? Kids. Hello mga ka-explorers! Tama-tama raw here. Nandito ako ngayon para ipakilala sa inyo ang mga friends ko kung bibisita kayo ng Pampanga. Gusto niyo ba silang makilala? Sila ang blue-tailed bee-eater na makikita sa Southern Asia at dito rin sa Southeast Asia. At dito sa Pilipinas, may mga blue-tailed bee-eater din. Sa Pampanga, maraming nakatira sa Candaba Wetlands. Minsan, ang tawag sa kanila ay manunubing. Kulay green yung katawan ng mga ibon na to, pero yung buntot nila, kulay blue. Kaya sila tinawag na blue-tailed.